Matindi to, matibay to. Kakapasok lang breaking news, resibo, totoo nga. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagbula kay Pinas News Portal. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Portal at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Bigyan natin ng opinion, reaction itong post ni Nonong Panadero. Tungkol ito sa... Ayon, syempre bago natin simulan ang video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si General Macanas. Syempre huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni General Macanas. Mga katunay, pakibisita po yan. At huwag niyong kalimutang mag-subscribe para mag-subscribe at mag-follow para maging updated po tayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni General Macanas. Ayan po yung The General's Viewpoint. Mga katunay, ipagpatuloy natin. Pahayag ni Senator Ping Lacson, response niya sa mga resibo na inilabas ni Saldico. Una, laban kay Pangulong Marcos Jr., yung budget insertion, and i-connect natin doon sa resibo na inilabas ni Saldico laban kay Sandro Marcos. 100 billion yung budget insertion ni PBBM, 50 billion naman yung budget insertions ni Sandro Marcos. Laki, no? Billion? Grabe. Ang palasyo, Sandro Marcos, sabi, sinungaling Saldico. Hindi yan totoo. Mga ganon. Ito. Yung... Ako hanggat maaari kasi, sandali, ang hirap pindutin Ako hanggat maaari, syempre ayokong magbintang, ayokong mag-akusa, ayoko. Kaya naniniwala na lang ako sa mga kasabihan. Diba may kasabihan nga tayo? Ang kasabihan na yon ay walang magnanakaw na umamin ng kanyang ninakaw. Walang kriminal na umamin ng kanyang krimen. Oh no, die mother. Ay, hindi ka to. Para kunwari nasa 10 Commandments. Walang kriminal na umamin ng kanyang krimen. Walang magnanakaw na umamin ng kanyang ninakaw. Parang gano'n. Kasabihan lang yun, ha? Wala akong pinapatukuyan. Hindi ako nagbibintang, ha? May mga kasabihan mga ganon. Siyempre, ako pinapangunahan ko lang yung magiging komento ng ibang tao, di ba? Yung maaaring maging masabi nila. Doon. Ayan. Statement ni Saldico. Kasi imposible daw na makapagsingit sa BICAM. Bakit sa BICAM pa isisingit na pwede naman sa NEP? I respectfully urge the concerned parties to first review the full list of alleged insertions. You may cross-check the NEP 2025 to verify. Yan. Si Lacson, nung una, I'm not defending the president. But bakit magsingit ka pa sa BICAM na pwede mong gawin sa NEP? So, in fairness kay Senator Lacson, pinag-aralan niya yung resibo na inilabas ni Saldico. At ito ang kanyang statement. Lacson, sinabi niya ito November 18, 2025. I went through the list, yung 100 billion budget insertion allegedly ordered by the President. I went through the list and I agree na totoo yung listahan
ng 100 billion talagang naisingit sa BICAM. Oh, diba? So, sa puntong ito, nagsasabi ng totoo si Saldico. Although, depensa kagad ni Senator Lacson, yung kickback, hindi ang Pangulo ang nakatanggap. Sino? Sino? $25 billion daw, di umano ang kickback. Hindi ang Pangulo, malinis ang Pangulo. Ang tumanggap sa kickback, Pangandaman and Bersamin. Andodo na nga tayo eh. Sige, ipagpalagay na nga natin yung sinasabi ni ay totoo, no? Na talagang malinis ang Pangulo. Nandoon na tayo, bigyan natin ng katwiran. Ang problema dito, ang sinisilip kasi dito, sa loob ng 3 taon na merong nangyayaring mga ganyang klaseng anomalya, bakit hindi niya na-discover agad-agad? Kasi 'di ba, sinabi ni Congressman Toby, nako, si Saldico tsaka yan si Tambi, pinagagalitan niya ng Pangulo dahil sobra na yung pagkaganyan sa pera ng taong bayan. Ganyan sinasabi, si Congressman Toby nagsabi noon na ilang sports car pa ba ang kailangan niya bilhin. Alam na nung una pa lang is gano'n na yung nangyayari. Why don't you stop? Diba? Ba't hindi mo pinatigil? Ngayon, syempre, nasa mga tao mo naman yan, no? Hawak mo yung mga yan. Bakit, kung merong mga isyong ganyan na nangyayari noon, bakit hindi mo sila pinigilan? Bakit hindi mo na-discover yan noong mga panahon na yun? Kasi hindi naman pwedeng sabihin na hindi ko alam. No? Ibig sabihin nun, kung hindi mo alam, pinagtutulungan ka nila. Ibig sabihin nun, niloloko ka nilang lahat at nagkakampi-kampihan sila at ginagamit nila ang posisyon mo para mangulimbat sila. Diba? Kasi kung talagang gano'n, talagang tinatarantado ka nila, parang wala silang pakialam sa'yo. Although, kahit sabihin natin na ikaw yung Pangulo, hindi ka nila iniintindi. Parang binabastos ka pa nila sa sarili mong palasyo. Diba? Kaya imposible din kasi na hindi mo malaman yun. Malalaman at malalaman mo. Diba? O, kaya yun. Resign. Tapos, ganun lang. Bilyones, tapos resign lang. Nasaan na ang investigasyon? Si Saldico lang ang kinakasuhan. Yung tumanggap ng 25 billion, pahayag ng Senator Lacson yan, ha? Si Pangandama, Bersamin ang tumanggap. Iimbestigahan ba nila? Wala lang. Tahimik. Katulad niyan, sinasabi si Pangandaman, si Bersamin ang tumanggap. Bakit hindi nyo inaaksyonan? Bakit hindi nyo iniimbitahan? Diba? May bago na namang source. May bago na naman tayong nalaman. Bakit hindi kayo nagkukumahog na alamin? Diba? Totoo ba yung sinasabi sa inyo? O kung may kasabwat pa kayo, sabihin nyo na. Diba dapat ganon? Nasaan ka ngayon? Bakit mukhang hindi kayo umaaksyon dyan? Ako pumapasok sa isip ko, alam nyo mga katunay, ang hinihintay na lang nila dyan, alam nyo kung ano, yung gusto nilang pag-usapan, yung impeachment ni VP Sara. Malamang doon nila babaliin yan. Ang istoryang to papunta doon sa impeachment ni VP Sara. Diba? May mga bago na naman tayong nadidinig. Diba? May bago na naman tayong nakikita. Bakit hindi nila iniimbitahan yan? Diba? Dapat imbitahan nila yan para makausap yung mga yan. Bilyones yan, ha? Tapos kay VP Sara, 125 million lang na confidential funds. Di na makatulog. Ang iba doon, okay na, yun lang may notice of disallowance na ang masama nga doon yung pera kay VP Sara na ibinibintang sa kanya or what,
no, na kinurakot daw niya. Ang masama doon, pinatunayan na talagang wala namang napuntang masama doon. 'Di ba? Eto, yung pera talaga just sa flood control project talagang sa masama talaga napunta. 'Di ba? Eh yung kay BP Sara pinatunayan pa sa COA. 'Di ba? Talagang wala naman siyang inaano. Oh, eto, walang pinapatunayan. Sa halip kita naman natin ang katibayan kung saan napupunta. 70 million plus. Okay naman ang COA. Tapos yun ang magnanakaw, Duterte, resign ka rin. Ano ba yan? So, punta na tayo kay Sandro. Naglabas ulit ang Saldico ng listahan for 2025. I don't know kung ilang bilyon. Basta, for 3 years, ang akusasyon ni Saldico is 50 billion lahat ang ipinasingit ni Sandro Marcos. Ang inilabas lang niyang resibo lang muna is 2025. Up to now, tahimik si Lacson. Sa totoo lang talaga, sa mga nadidinig natin, no, talagang nakaka-imbyerna dahil talagang ang pinakakawawa dito, taong bayan. Dahil yung perang yan, yung mga bilyong-bilyong mga inaano na yan, pinag-uusapan na yan, hindi naman mabubuo yan kundi dahil sa pera ng taong bayan. 'Di ba? Hindi naman magkakapera yung mga walang yang yan, kung hindi dahil sa taong bayan. Grabe yung ginagawa sa taong bayan. Talagang harap-harapan na niloloko. Yung tipong yung sipag mo sa pagbabayad ng buwis, minsan makakapag-isip ka ni, karapat dapat pa ba akong magbayad ng buwis sa kabila ng gantong ginagawa nila sa akin? 'Di ba? Pero wala naman tayong magagawa dahil obligasyon natin 'yun. No? Talagang nakakainis lang. Kaya kung tutuusin sa usapin na 'to, may karapatang malaman ng taong bayan kung ano talaga ang nangyayari. Kailangan ilabas nila yung totoo. Yung sa ICI investigation na yan, sinasabi gusto patago, mali yan. Ang dapat na investigasyon ay nakikita ng mga tao dahil taong bayan ang inagrabyado dito. Hindi gobyerno. Dahil pera ng taong bayan ang nilulustay dito. Why tahimik? To me, naniniwala ko, itong mga resibong nilalabas ni Saldico ay totoo. But, hindi ko siya inaabsuelto. May kasalanan yan si Saldico. Yes, totoo yun. Dapat maparusahan, makulong. Kailang, hindi pwedeng siya lang makulong. Hindi naman siya ang nag-iisang mastermind. Kasi hindi porket na pinapaboran ang mga sinasabi ni Saldico na maraming natutuwa sa kanya, yung tipong hindi na siya pwedeng managot. Kailangan niya pa rin managot. Pero kahit pa paano, siyempre sa mga ginagawa niya is makakabawas-bawas ng konti ng sama ng loob sa kanya. Kasi talaga yung totoo, yung hindi pa siya lumalabas, talagang yung galit ng tao is napupunta sa kanya eh. Bukod doon sa iba, talagang napupunta dahil parang siya yung nadidiin eh. Talagang parang nakaramdam na siguro sa Saldico, napapanood niya sa TV, sa mga balita, na talagang parang siya na yung naiipit, kaya biglang lumabas siya ng ganyan. Siyempre, kumbaga, nandito ako eh, wala akong laban, nasa ibang bansa ako eh. 'Di ba? Hindi ko alam kung ano na bang nangyayari doon, nakikibalita na lang tayo. 'Di ba? Parang gano'n na, parang ayaw nila akong pauwiin doon. Tapos ganun pala nangyayari na parang sa mga laman ng balita, siya ang talagang primary. Kaya siguro lumabas siya. Para, kumbaga, ako lang ang bumabagsak dito, damay-damay na tayo lahat, parang gano'n. According to Attorney Guanzon, tatlo sila eh. May nagplano, nag-utos, nag-implement. Si Saldico lang nag-implement. Eh, paano naman yung nag-utos at nag-plano? Di ba? So nag-issue ng statement si Congressman Sandro Marcos. Huwag magpabudol kay Saldico. Isang kriminal yan. Pawang kasinungalingan ang kanyang sinasabi. I disagree. Si Senator Lacson na nagpatutuot
yung budget insertion ng Pangulo, totoong-totoo. So to me, naniniwala ko, totoo rin yung budget insertion, resibo na inilabas ni Saldico na si Sandro Marcos nagpasingit. Naniniwala ko doon. So, in fairness, salamat kay Senator Lacson na nagpatotoo. Pinag-aralan niya talaga yung resibong inilabas. Unang nilabas yung 100 billion. Kumbaga, mayroon din siyang nagawa kahit na, kahit sa buhay niya na tama. Bakit tahimik siya dito sa wala na siya, hindi niya na pinag-aralan yung singit ni Sandro Marcos, o pinag-aralan kaya lang tumahimik na lang? Kasi kung hindi totoo yun, nagsalita na sana siya na walang naisingit na ganito sa 2025 yung akusasyon ni Saldico against kay Sandro Marcos, hindi yung totoo. Ganon sana, kailang tahimik eh. Ay nako, ano na bang nangyayari sa ating gobyerno? Wale. Yung latest pasabog ni Saldico, part 6 na ba yun? Ang daming part no? Ginawang telenovela. Parang ginawang short drama. Pinutol-putol. Pati unang ginang, talagang damay na rin. Kaya pala hindi bumababa ang presyo ng bigas dahil ang mga rice importers, ang may hawak ay si First Lady Liza Raneta Marcos. So again, battle of public opinion. It's either paniniwalaan o hindi ng taong bayan. Ako naniniwala ko. Si Atty. Guanzon naniniwala. Sabi niya, kaya pala naging DE Secretary si BBM noon para mabantayan yung gawain ng asawa niya. Kung mapalpak, mayroong pagdepensa agad. Kaya hindi umaasenso ang buhay ng mga farmers natin dahil kawawang mga farmers. Luging-lugi. Napakababa ang presyo ng palay nila. Ayun, natating natin ngayon ang video na nagbula kay Pinas News Portal at syempre natin ngayon natin ang boses na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagbula kay General Macanas. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.